Kailangan mong daanan yung hirap, kailangan mong daanan lahat ng challenges. Kasi I believe na pag nalagpasan mo yun, doon mo kukuha yung blessings, mga rewards, pag nalagpasan mo yung mga obstacles and challenges na mga pinagdaanan mo sa buhay. Kaya ngayon, tutulong pa rin tayo sa mas maraming tao kasi I always believe that the true purpose of wealth is to help and share your success with others. My name is SV Sam Versosa. I'm the CEO of Front Row Enterprise. I'm the president of Maserati Philippines, the co-founder of Front Row Cares and Tutok to Win Party List. I'm also the founder of Batang Sampaloc Scholarship Foundation. I'm the director for charity of Miss Universe Philippines. I'm also a congressman in the House of Representatives. Host of Dear SV, a public service and wish-giving program on CNN Philippines. And I'm also a father of 3 boys, Siv, Troy, and Spade. Lumaki po ako sa kalye ng Sampaloc, Manila. Doon po ako natutong dumiskarte. Doon ko nakita yung kahirapan. Doon din ako natutong mangarap. Doon ako naging matibay. At doon akong nagsumikap para maiangat yung estado namin sa buhay, maiangat yung pamilya ko sa kahirapan. I'm the eldest sa family, so yung bilang kuya, sa akin nagbigay yung responsibility na alagaan yung mga kapatid ko, protektahan sila. Ako din yung naging role model and example para sa kanila. Lumaki ako sa amin na yung mga magulang ko, nakita ko araw-araw nagtatrabaho, araw-araw may hinahabol ng mga bayarin. Doon ako nag-isip, ano ba yung mga dapat kong gawin para makatulong sa pamilya ko. Dahil nakita ko yung sipag at hirap nila sa pagtatrabaho. Laging sinasabi ng magulang ko, wala kaming ipapamana sa iyo, anak. Ang ipapamana lang namin sa iyo is yung pag-aaral mo. Nagsumikap ako mag-aral, pinilit kong maging the best. Simula nung bata ako, sabi ko, kailangan galingan ko sa lahat ng bagay na gagawin ko. So, nagsimula yun sa pag-aaral ko. Naging valedictorian po ako nung high school hanggang naging scholar ako sa UP Diliman. Nagtapos po ako ng civil engineering at yun po ang ginamit ko para makapag-umpisa ng iba't ibang mga negosyo, iba't ibang klase ng trabaho. After I graduated, when I was studying ng board exam ko, nilapitan ako ng isa kong kaibigan kung gusto ko mag-try ng direct selling. So ako naman, dahil na-inspire ako sa mga stories nila, stories of success, sinubukan ko rin yung mundo ng direct selling and MLM. Nag-umpisa ako, medyo mahirap kasi fresh grad ako, wala pa talaga akong alam sa pagnenegosyo, wala akong alam sa sales and marketing. Doon nag-umpisa yung training ko. Doon ako nag-umpisang kumausap ng tao, doon ako nag-umpisang mag-offer ng kung ano ng mga produkto. Doon din ako tumibay kasi napakadaming rejections noon, napakadaming trials noong mga panahon na yon. Pag ikaw nag-uumpisa sa negosyo, hindi ganun kadali. Tapos against pa yung father ko sa akin kasi sabi niya, civil engineer ka, bakit ka nagbebenta ng kung ano-ano. So, ganun talaga pag nag-uumpisa ka magnegosyo, hindi lahat sasang-ayon sa'yo, hindi lahat maniniwala agad sa'yo. Pero ang ginawa ko, tinuloy-tuloy ko, ginalingan ko, pinag-aralan ko, at hindi ako tumigil hanggang maging top distributor ako ng company namin, naging top seller ako. So doon nag-umpisa yung journey ko sa pagnenegosyo, doon ako nakatikim ng success, doon ako uunang kumita ng malaking pera. Nagkaroon yung time na kami nung partner ko, si R.S. Francisco, nagtayo kami ng sarili naming business which is Front Row Enterprise noong 2009. Nagumpisa kami sa maliit hanggang napalaki namin. Now it's a multinational company. We have 100+ branches all over the Philippines. We have branches in the US, Canada, Australia, Singapore, Hong Kong, the Middle East, Dubai, Saudi, Kuwait, Qatar. All over the world ng Front Row, we've been helping millions of Filipinos and pati na ibang mga lahi. Just like in any field, kailangan para maging successful kayo sa isang bagay, dapat magaling ka doon. So I really focus on improving and bettering myself. And simula nun, dahan-dahan lumaki yung sales ko, lumaki yung team ko. And doon ako nag-umpisang kumita ng malaki. Nung nakita na ng mga tao na I'm doing great, I'm doing well in my businesses. Doon na sila nag-umpisang dahan-dahan nagtiwala sa akin. So pag ino-offeran ko na sila ng mga negosyo or ng mga produkto, dahan-dahan na rin tinatangkilik yung produkto namin, lalo na sa Front Row. It took us years para ma-build yung brand, mga more than
7-8 years before we became a household name. It's a long process, but kailangan mong daanan eh. Kailangan mong daanan yung hirap, kailangan mong daanan lahat ng challenges. Kasi I believe na pag nalagpasan mo yun, dun mo kukuha yung blessings, mga rewards pag nalagpasan mo yung mga obstacles and challenges na mga pinagdaanan mo sa buhay. We are blessed na natutulungan namin yung mga tao namin within Front Row. So sabi namin ng partner ko, which is si R.S. Francisco, na magtumulong din kami sa labas ng kumpanya namin. Doon po natayo yung Front Row Cares kung saan tumutulong kami sa iba't ibang mga sakuna, sa mga ibang kababayan natin na nangangailangan. Nagpagawa tayo ng iba't ibang church, nagpatayo tayo ng iba't ibang mga eskwelahan. Tuloy-tuloy lang po yung pagtulong namin sa Front Row Cares hanggang dumating yung pandemic, which is mas maraming nangailangan, mas dumami po yung tulong na binigay ng Front Row Care sa iba't ibang mga institutions, industries, hospitals, at mga communities all over the Philippines. Doon din po nagsimula yung Tutok Tuwin, kung saan meron kaming programa ni Kuya Willie Revillame sa television, kung saan tumatawag kami at inaalam namin yung mga sitwasyon ng mga kababayan natin, inaalam natin mga problema nila at nagbibigay po kami ng mga financial assistance sa kanila per call. So araw-araw po namin ginagawa yun at up to now, ginagawa pa rin po niya yung pagtawag sa mga kababayan natin at tumutulong. Dito rin sa mga pagtulong na to, dito kami nakapag-partner with Miss Universe Organization 6 years or 7 years ago because kami yung naging charity arm nila dito sa Pilipinas. Lahat po ng mga charities Front Row Cares po ang tumutulong, of course with partnership with the Miss Universe Organization. Kami po yung nagbibigay ng tulong sa iba't ibang mga charities, nagbibigay ng mga scholarships, hanggang napunta po sa atin yung franchise ng Miss Universe at up to now po, tuloy-tuloy pa rin po yung pagtulong at ginagawa nating charities with the Miss Universe Philippines. Nabiyayaan din po tayo para maging congressman sa House of Representatives. I guess dami po nang natulungan natin, marami pong sumuporta sa atin at nalagay po tayo sa posisyon na to at nabigyan tayo ng mas malaking plataforma para tumulong sa mas maraming tao. Sa tingin ko po, dito po ako dinadala ni God kasi hindi ko po talaga planong mapunta sa politics. I've been helping a lot of people. Our company's been helping a lot of communities. Pero now, nilagay ako dito sa House of Representatives para siguro mas marami pang matulungan, mas maraming mga abot na mga kababayan natin at iba't ibang mga community all over the Philippines. Nandito tayo ngayon sa Barangay Tatalon sa Quezon City para sa groundbreaking ng itatayo nating dialysis center dito sa Barangay Tatalon. Alam natin marami tayong kababayan na nagsasuffer sa pagdadialysis nila, medyo matrabaho, mahabang oras, malayong mga lugar yung mga nilalakbay nila. Kaya ang goal namin sa Tutok Tuwin Party List ilapit yung dialysis center sa mga tao, ilapit yung tulong sa kanila, mabigay yung serbisyo na pagdadialysis dito mismo sa komunidad, sa mga tao. So dito pa lang sa barangay na to, more than 60 na yung nagdadialysis at I'm sure sa mga karating ng mga barangay, marami pang nagdadialysis dito. So hindi na sila kailangan lumayo. Wala pa po tayong 1 taon sa Congress pero 3 dialysis center na po yung itatayo natin. Ito po yung pinangako nating tulong para sa mga kababayan natin. Part ng advocacy namin ng pagtulong sa mga kababayan natin is sa health. Ito po yun, napakagandang dialysis center and multipurpose na pwede nilang magamit din sa ibang mga serbisyong medikal at mga ibang activities pa dito sa barangay. Andito naman tayo ngayon sa Barangay Doña Imelda sa Quezon City pa rin para sa groundbreaking ng pangalawa sa 3 dialysis center na itatayo natin ngayong taon. Gaya nga ng sinabi ko, wala pa tayong 1 taon sa Kongreso pero 3 dialysis center na po ang itatayo natin at tatapusin ngayong taon para mas makatulong sa mga kababayan natin. Nilalapit na natin ang tulong sa mga kababayan natin. So, ito po yung napakagandang dialysis center na gagawin natin dito sa barangay na to at I hope maraming makinabang at maraming mapagserbisyuhan. Tuloy-tuloy lang po ang pagtulong namin.
we're now part of the Miss Universe organizations and we're handling it for the past 4 years. We've been judging for the past 4 years as well. And now, ang dami nating ginagawang mga advocacies because Miss Universe Philippines right now is more on advocacies and helping other people, inspiring other people. We just finished our courtesy call here sa Congress, na-meet ng mga Miss Universe candidates natin, yung different district congressmen nila. It's the first time, I think, na nangyari to. So we're very thankful for the speaker and of course, Madam Congressman Yeda Romualdez for allowing us to come here and meet all of them. So we're very happy dito sa fruitful visit namin dito sa Congress. Nung nag-umpisa na kaming umasenso, lumalaki na yung mga iba't ibang negosyo namin, nagkakaroon na rin kami ng credibility sa mga tao, nagkakaroon na ng tiwala yung iba't ibang mga organisasyon din sa amin, nakikita yung mga ginagawa naming mga mabubuti. Doon, nakapagsimula rin kami ng iba't ibang mga negosyo like mga importation. Nagkaroon ng mga times na namimit namin yung owners ng iba't ibang mga businesses, doon nagkakaroon ng mga opportunities. Kasi may credibility ka na, may resources ka na, you have the network. So magkakaroon ka talaga ng opportunity na magkaroon ng iba pang negosyo. So when the time came na nagkaroon ng opportunity to get the international dealership of Maserati and the other dealership as well, talagang ginrab na namin yan. Kasi bihira yun eh, yung magkaroon ka ng chance mag-handle ng isang international brand. Dati, ang pangarap ko lang makabili ng simpleng kotse, hanggang tumaas yung pangarap ko makabili ng mas magarang kotse, hanggang maging pangarap mo magkaroon ng sports car, magkaroon ng supercar. Ang binigay ni Lord sa akin, mas malaki pa, mas matindi pa, dealership ng luxury sports car brand. We just had the best performance of sales in the first quarter of 2023 for the whole Southeast Asia regions for Maserati. So actually, it's an honor and a privilege to represent an international luxury brand. And now I'm so proud of my team. So congratulations, team. Meron kaming inandang negosyo package para sa inyo. Ito po. Dahil po dun sa mga pagtulong na ginagawa namin, nilapitan po kami kung gusto namin gumawa ng show. Ito nga po yung Dear SB, kung saan nagbibigay kami ng mga sustainable na tulong sa mga kababayan natin na may mga problema, may mga hirap, pero nagsusumika pa rin sa buhay. Ang pinaka-mission ng Dear SB program is to empower itong mga kababayan natin. Bigyan sila ng mga bagay na makakatulong sa kanila na matulungan yung mga sarili nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng livelihood or mga negosyo, pagbibigay ng trabaho doon sa mga walang trabaho, pagbigay ng scholarships and allowance doon sa mga estudyante, at iba't iba pang mga tulong na sustainable at hindi lang isang bigay para pangmatagalan yung tulong. Yan po yung kaibahan ng programa ng Dear SB. Isang masayang araw na naman ang nangyari dito sa Barangay Payatas. Nakapagbigay tayo ng tulong sa more than 200 families dito sa Payatas. Poorest of the poor po. Masaya kami sa tutuktuin na party list na nare-representa namin yung urban poor at nakakatulong kami sa kanila. Kasama po ang congressman dito, Ralph Tulfo, ating kaibigan. The whole Miss Universe candidates, dinala po natin sila dito para magbigay ng tulong, magbigay ng saya, and of course, pag-asa sa mga kababayan natin may hirap. Masaya ako na nakikita ko yung mga ngiti sa kanilang mga muka. And isa to sa mga advocacies namin sa Front Row Cares and Tutuktuin. Itong ginawa natin ngayon isa sa mga marami kong advocacies sa pagtulong. Ginagawa natin to almost every month, every 2 weeks. Marami tayong pinupuntang lugar, tinutulungan. At isa na po ito, Barangay Payatas ngayong araw. I always believe that the true purpose of wealth is to help and share your success with others.
And yun ang ginagawa natin until now. Sinishare natin kung ano mang blessings ang binigay ni God sa atin. Dumaan din po tayo sa iba't ibang distractions dati kasi you had money, you had fame, nagkaroon tayong iba't ibang mga bisyo, inom, alak, babae, sugal. Buti na lang nagkaroon tayo ng mabilis na reality check and self-realization na we're too blessed para sayangin yung binigay sa atin ni God na blessing. Kaya now, I'm putting everything, lahat ng blessing niya talagang gusto namin i-share sa mas maraming tao. Now, I wanna be an inspiration to a lot of people, not just sa success, pero sa mga bagay na ginagawa ko. Napaka-important ng role ng mga kids ko sa akin, pati ng mga taong naniniwala sa akin. Kasi they give me a sense of direction na every time nawawala ako sa path ko, every time naaalala ko sila, lagi akong nababalik dun sa path, dun sa journey ko, sa totoong journey ko, sa advocacy ko, sa pagtulong, sa journey ko, sa pagiging inspiration sa maraming tao. Kasi alam ko maraming nakadepende sa akin, maraming naniniwala sa akin. Gusto kong maalala nila ako na SV Sam Versosa na laki sa hirap, nagsumikap, at ngayon narating ko yung success sa buhay. Pero patuloy na nag-i-improve, patuloy na ginagalingan, at patuloy na binubuti yung sarili para maging inspirasyon sa mas maraming tao. Kaya ako ginagawa yung mga ginagawa ko ngayon para mas maraming ma-inspire sa akin, mas maraming gawin yung mga pangarap nila, yung mga goals nila, kasi makikita nila na anything is possible. Now, I am doing the London Marathon. It's a new journey for me. It's a fitness journey, but more than that, it's personal growth, it's transformation, it's discipline, it's strength, it's mental clarity, and of course, I wanna show everyone na everything is possible. Kasi ito yung isa sa mga goals ko dati na ipakita sa maraming tao na kahit gaano kahirap yung gagawin mo, pag talagang ginusto mo, binigyan mo ng oras sa pinagtrabahuan mo, lahat posible. Gusto kong maging inspiration sa lahat na sabihin na yung marathon is just like life. Patibayan, pahabaan, hindi to pabilisan, kundi patagalan dito. Na kahit sabihin na ng utak mo na hindi mo na kaya, basta wag ka lang bibigay at sabihin ng puso mo na kaya mo pa yan, talagang hindi ka titigil hanggang ma-reach mo yung goal mo. Ang lagi kong ina-advise sa mga taong gustong maging successful sa kanilang mga field, sa kanilang work, is to invest in themselves, to become part of the top 10% of their field, of their industry. Kailangan talaga nilang galingan. Kasi kung magaling ka sa ginagawa mo, magiging successful ka dyan. So paano gumaling dyan? Basta lagi mo siyang ginagawa. Pinag-aaralan mo siya, nagtitrain ka, nag-invest ka sa sarili mo. It will take you years, patience, and hard work talaga. Walang shortcut to success. Lahat yan pinaghihirapan. Invest in yourself para gumaling ka at maging successful ka dun sa field na ginagawa mo. I will continue to be better, if not the best version of myself, to be an example to a lot of the young kids and to a lot of people. And hindi po ako titigil hanggang hindi po tayo makatulong sa mas maraming tao, lalo na po dito sa bansa natin. Gusto kong maalala na ng mga kababayan natin na merong isang SV na nagsumikap, nangarap, naiangat yung buhay with the blessing of God. Nasolve ko lahat ng mga problema at nagawa ko to into opportunities. Kaya ngayon, tutulong pa rin tayo sa mas maraming tao, sa community, and lalong-lalo na sa bansa natin. Ang dream ko na lang at aspirations ko is mas mapalaki ko pa to, mas mapalawig ko itong movement ng pagtulong. Sabi ko nga, we do all of this to inspire others to do the same. Mas maraming taong gumawa nito,
Kasi naniniwala ako pag mas maraming taong tumutulong, mas maraming taong matutulungan, mas maraming taong mababagong buhay. And that's what real success looks like.